Kwento ito ng aking lola. Tungkol po ito sa kapitbahay nilang matanda na bigla na lang pong namatay. Magandang araw o gabi sa inyo. Ako nga pala ulit, Akalion ng Mindanao. Nangyari ito dekada 60 kung kailan dalaga pa ang aking lola. Pansamantala silang pinatira sa bahay ng kanyang tiyahin na nabili nito. Ilalarawan ko lang ang lugar. Maraming tao dahil malapit ito sa paaralan at hindi rin malayo ang agwat ng mga kabahayan. Mayroon silang kapitbahay sir na tawagin na lang natin sa pangalang Kuring. Ayon kay lola, iniiwas-iwasan ang babaeng ito ng mga kapitbahay nila bunsod ng matindi rin ang pag-uugali. Maraming nakaaway dahil marami umanong niloko sa pera at mga gamit. Kung baga Sir Alex, may pagka-scammer ang babaeng ito. Nangungutang ngunit hindi nagbabayad ng maayos. Pati yung isang kapitbahay nila lola nun, hindi nakaligtas sa kanya kung kaya umabot sa barangay ang bangayan. Sa sama ng ugali ni Kuring, pati mister at kanyang mga anak ay iniwan siya. Subalit wala rin itong pakialam kahit nilayasan na ng buong pamilya. Grabe nga Sir Alex kasi natitiis niyang tumira ng mag-isa sa bahay nila ng matagal na panahon. Kapag binibisita ng mga anak, wala pang isang araw ay pinapalayas na niya ang mga ito. Yung lola ko naman po ng mga panahong yon, kung minsan ay nagkakausap sila ni Kuring sa daan. Wala naman pong problema. Maayos ang pakikitungo dahil marunong din talaga ang aking lola makisama. Kahit mali, oo lang yun ng oo. Tungkol naman po sa kung sino ang nagsusustento sa kanya kasi nga iniwan na ng buong pamilya, mayroon po silang 5 pwesto na pinaparintahan sa tabi ng kalsada. 4 doon ay okupado, kung kaya wala siyang problema pagdating sa mga gastusin sa araw-araw. Hanggang sa isang araw noon, may mag-asawang dayo na nagrenta sa isang bakanteng paupahan. Karinderya ang negosyo ng dalawa, nagbebenta ng mga ulam at kung ano-ano pang putahing kambing. Sa umpisa ay maayos naman po ang lahat. Katunayan may mga pagkakataon na nagbibigay ng libreng ulam itong mag-asawa kay Kuring. Tungkol naman po doon sa mga panindang pagkain, sabi ni lola, minsan niyang natikman yung isang putahe ng karinderya at talaga naman pong masarap daw Sir Alex ang pagkakaluto. Ibang-iba umano ang lasa nito sa lahat ng mga karinderyang natikman niya sa baryo. Ngunit makalipas ang ilang buwan noon, narinig nila lolang nagkasagutan daw yung mag-asawa na yon at si Kuring dahil hindi umano kambing ang binibenta ng mga ito kundi parang karne ng tao. Mga aswang ba kayo? Bakit may kuko ng tao yung ulam na kinain ko kanina? Huwag naman ho kayong ganyan. Mag-iingat po kayo sa paratang ninyong walang basihan. Nambibintang kayo eh. Sa sinabi ng matandang si Kuring, nag-uumapoy sa galit ang mag-asawang nag-arkilas sa kanya. Narinig ng aking lola na sinabi ng mga ito, kung hindi lang daw matanda si Kuring baka kung ano na ang kanilang magawa. Makalipas ang ilang linggo nun ay nagkasakit ang matanda kung kaya isinugod ito sa bahay pagamutan. Base sa resulta ng pagsusuri, normal lang naman daw po lahat kung kaya pinauwi rin agad. Pagkukwento pa nito, bigla na lang daw sumakit ang tiyan niya ng todo. Nakataka-taka kasi wala naman pong negatibong resulta. So ayun na nga po Sir Alex nung magaling na at nakauwi. Sinamahan na siya ng isang apo sa bahay nito upang may magbantay. Makalipas lang ang ilang araw noon, muli ay nagkasagutan naman sila ng mag-asawang nag-arkila sa kanila. Parang ang gustong mangyari ng matanda Sir Alex, paalisin na lang ang nagkakarenderya sa pwesto niya kaya inaaway niya ito.
Matapos nun makalipas pa ang ilang araw, bigla na lang namatay si Kuring. Natagpuan na lang ito ng apo sa loob ng kwarto na wala ng buhay, nakahiga sa kama katabi ng bintanang bahagyang nakabukas. Sa kabila nun, wala naman pong nakitang foul play sa nangyari, Sir Alex. At ang sabi, parang dahil lang daw siguro sa sakit na hindi natukoy. Kasi nga minsan na siyang naisugod sa bahay pagamutan. Yung bintanang bukas ng kaonte, hindi naman makakapasok ang tao roon buhat ng mayroon siyang grills, pero yung pusa ay pwedeng-pwede. Matapos ang pangyayaring yun, Sir Alex, simula nun, hindi na nagbukas ang karinderya. Hindi na nagbenta ng mga ulam kasi parang nahiya rin daw na pinaratangan silang mga aswang. At kada gabi noon, pagkukwento ng aking lola, dahan-dahan na hinakot ng lalaki ang mga gamit nito sa karinderya. Kung baga, Sir Alex, ay pasikreto lang hanggang sa wala nang natira kung kaya hindi na nagpakita. Nang maihatid na sa huling hantungan ang matandang si Kuring, dun pa lamang bumalik ang mga anak nito sa bahay nila. Sa paglipas ng mga araw, hindi siguro nakatiis ang isang kapitbahay nila Lola, Sir Alex, kung kaya ibinunyag nito ang tunay daw na dahilan ng pagkamatay ng matanda. Bago raw ito na hospital, sinabihan niya na huwag magpakampante dahil parang may umaaligid na aswang sa bahay nito tuwing gabi. Ngunit maging ang kapitbahay na yon, inaway din ng matanda kung kaya hindi na lang nakialam. At salaysay pa nito kina Lola, parang isang babaeng aswang umano ang malimit na bumibisita sa bintana ni Kuring at pumapasok daw talaga sa loob ng bahay nito nang hindi man lang namamalayan. Hindi rin nila masabi o matukoy kung sino ang aswang na yon sapagkat wala naman pong aswang sa baryo nila, maliban na lamang kung totoo yung paratang ni Kuring sa mag-asawang nagkakarinderya. Ganon din ang hinala ng aking lola, Sir Alex, kasi nga malapit yung bahay nila sa bahay nila Kuring. Yung mag-asawang dating nangungupahan sa pwesto na yon, maaaring yun daw ang nanalasa sa matanda. Kasi noong minsang nakausap niya ang mga ito, nagbanggit daw ang babae sa wikang Ilonggo ng mga katagang, kanami lang ipabarang. O ibig sabihin sa wikang Tagalog, ang sarap daw ipabarang. Huwag lang daw magkakamali dahil hindi alam ng matanda ang pinagmula ng pamilya nila. Doon pa lang, alam mong may ibig ipahiwatig, di ba? So sa mga pahayag pa lang na yun ay nagduda na talaga sina Lola na noong na-hospital pa lang si Kuring siguro pinabarang na nila yun. At dahil hindi sila tinigilan ng matanda, tuluyan nila itong pinatahimik. Ay nahinala dahil matapos ang pangyayaring yon ay bigla ring umalis ang mag-asawa, di ba? Sa mundong ito, may mga bagay na mahirap ipaliwanag, mahirap paniwalaan lalo pat kulang sa katibayan. Pero kayo, ano kaya sa tingin ninyo? Ang mag-asawa rin ba ang aswang na pumasok sa loob ng bahay ng matandang si Kuring? At kagagawan kaya nila ang pagkamatay nito? Sa huli, nasa sa inyo na lang po ang paghuhusga. At eto naman po, kwento at karanasan ng aking tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Kaloy. Ewan ko kung matatawa kayo o matatakot, basta base lang po ito sa kanyang kakaibang karanasan. Nakatira sila, Sir Alex, sa bukid kung saan puro mais ang tanim. Walang malapit na kapitbahay, idagdag mo pang walang kuryente kung kaya napakatahimik doon. Bukod sa pagmamais, meron din po silang maliit na palaisdaan, Sir Alex, na siguro mga 200 meters lang ang sukat. Sa gilid lang po yun ng kanilang kubo, katabi ng puno ng aratiles na may duyan, kung saan naninigarilyo ang aking tiyuhin tuwing gabi matapos makapaghapunan. Binata pa siya nito at nag-iisa lang siyang nagbabantay doon. Sa baryo na yon, Sir Alex, mayroong isang matandang pilay na magsasaka at ang pangalan niya ay si Eugenio.
Usap-usapang aswang sa lugar pero malayo ang kubo nito kung saan nag-iisang naninirahan mula sa kubo ni Tio. Kung tatansyahin, mahigit 1 kilometro ang distansya nun. Mabait naman daw po ito sa mga tao. Kung minsan kapag nagkakasalubong sila sa daan, nagsasambitan talaga. Alam nyo naman sa bukid Sir Alex, lahat ng magsasaka dyan halos magkakakilala lang. Kahit pinag-uusapan si Mang Eugenio na may pagkaaswang, mabait at palabir umano ang matandang ito at katunayan, palatawa raw ayon kay Tio. Kung baga, isang uri ng aswang na masiyahin, mahilig magbiro sa mga bata, sa mga babaeng magaganda at syempre sa mga buntis. Yung tiyuhin ko naman ay alangan na maniwala kasi anito, parang pinagkakamalan lang daw na aswang kasi nga mahilig sa mga hilaw na pagkain itong si Mang Eugenio. Kahit walang suka-suka sir, karni man ng isda yan o hayop, sarap na sarap daw itong kumain pagka ganon ang ulam. At sabi pa ng aking tiyuhin, kung aswang daw si Mang Eugenio idi takot sana sa kanya yung kanyang kalabaw, diba? Pati mga aso, meron naman po siyang alaga. Ngunit ang ipinagtataka ng mga tao Sir Alex, madalas ay gising daw si Mang Eugenio ng hating gabi at parang may tinatawag na mga hayop tapos parang pinapakain. Yan ang isa sa rason ng iba kung bakit pinaghihinalaan na aswang ang matandang ito. Yung tiyuhin ko naman ay natatawa na lang. Kung baga sa kaila-ilaliman ng kokote niya, hindi aswang si Mang Eugenio. Kawawa nga mahirap na nga ang sitwasyon, pinagkakamalan pa ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Hanggang sa mayroong naging karanasan ng aking tiyuhin noon Sir Alex. Isang gabi, kakatapos niya lang noon maghapunan. Maaga pa Sir Alex, 7:00 pa lang pasado ng gabi. Tulad ng nakagawian, nakikinig si Tio noon ng drama sa radyo habang naninigarilyo sa duyan sa ilalim ng puno ng aratiles katabi ng palaisdaan. Ilang sandali pa, bigla na lang tahol ng tahol ang kanyang alagang aso na nakatali sa gilid ng kubo. Balisa ito, nakatayo ang tenga habang tumitingala at paikot-ikot ng tingin na para bang may nakikitang kung ano. Ruff! Ruff! Ano ba yan bantay? Tumahimik ka na nga, gabi na. Di ko marinig itong radyo Hoy bantay. Nang ilang sandali pa, bigla na lang may nahulog sa kanyang bubungan na kung anong mabigat na nilalang Sir Alex at dumiretso sa palaisdaan. Sa labis na pagkagulat, naputol ang tali ng aso at kumaripas ito ng takbo palayo habang ang tiyuhin ko napakaripas din ng takbo ng wala sa oras papunta sa di naman kalayuan buhat ng sobrang nagulat din siya at nataranta sa nangyari. Hanggang sa naisipan niyang bumalik, pumasok sa kubo, kinuha ang jungle ball at flashlight. Pagkatapos ay bumalik sa palaisdaan kung saan nahulog yung nilalang. Nanlaki sobra ang mata niya Sir Alex, kinusot-kusot pa. Dahil ang bumungad sa kanyang harapan, ang nakita niyang nandoon yung matandang pilay na si Eugenio na puno ng putik ang mukha at bunganga. Hindi gumagalaw, nanatiling nakaupo sa tubig dahil hindi raw siya makatayo. Nung, ikaw yan? Anong nangyari sa'yo nung Eugenio? Saan ka galing? Ha? Ay, halin ko to sa amigo ko Nahulog lang ko to. Galing ako sa kaibigan ko. Nahulog lang ako to. Ha? Paano ka nahulog? Wala lang nahulog lang Buligi ko Tulungan mo ako. Bagaman hindi naman saan yung aswang, doon pa lang napatunayan mismo ng aking tiyuhin na wakwak nga ang matandang si Eugenio. Papaanong nahulog siya sa bubong wala namang pwedeng akyatan ng mga puno roon, maliban na lang kung lumilipad ito. Bagaman may pag-aalangan, tinulungan ito ng aking tiyuhin kasi nga namimilipit sa sakit ang matanda.
Binigyan niya ng tubig para maghilamos kasi mukhang aswang daw sa hitsura. Binigyan din ng damit tapos pinainom ng kape. Hindi ko mawari kung anong nangyari sa'yo nung ba. Ano ka talaga nung? Ngunit kahit anong tanong niya rito, hindi nagsasalita tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa kanya at saan galing. Sa halip ay pangiti-ngiti lang Sir Alex habang humihigop ng kape. Makaraan ng ilang minuto noon, nagpasalamat si Mang Eugenio sa kanya tapos ay umuwi na. Nang dahil sa kagagawan ng matanda ang nangyari, yung pagkapilay niya sir ay mas lalong lumala. Pagkukwento pa ng aking tiyuhin, mas lalong kumembot daw ang bewang nito habang naglalakad pa uwi. Napailing na lang si Tio at nangiti pagkatapos ay inalok niya si Mang Eugenio. Ayos ka lang ba nung? Ihatid na lang kita. Ay, hindi na Loy. Okay lang ako. Salamat ha. O sige, ikaw bahala. Pinagmamasdan lang siya ng aking tiyuhin habang naglalakad. Makaraan pa ang ilang minuto noon. Pagdating sa bandang unahan, naglaho si Mang Eugenio na parang bula. Bagaman nainis kasi nga nayupi ang yero ng bubong ni Tio, natuwa naman siya kasi pakembot-kembot daw ang matanda. Nang dahil sa kanyang nasaksihan, tuluyang nakumbinse ang tiyuhin ko na aswang si Mang Eugenio. Samantala, yung aso naman po ay madaling araw nang umuwi. Nagtago siguro sa maisan dahil sobrang nanerbiyos sa nangyari. Sa mga sumunod na araw nun Sir Alex, nagkasalubong ang tiyuhin ko at yung matandang si Mang Eugenio. Nagkamustahan daw sila at patawa-tawa lang yung matanda, kung kaya natawa na lang din ang tiyuhin ko. Kung baga, parang nag-uusap daw sila sa isip lamang na parang sinasabi ni Mang Eugenio, atin-atin lang yung pangyayaring yon. Nung malayo na ang matanda, napabuhakhak na lang ng tawa ang tiyuhin ko kasi bumalik daw sa normal yung lakad ng pilay na aswang na parabang wala lang nangyari. Hindi katulad nung nahulog ito sa palaisdaan, mahaba raw yung kembot ng bewang. Matapos nun, ang tiyuhin ko ay walang pinagsabihan sa pangyayari na yon, kaya naman bandang huli Sir Alex, naging magkaibigan sila ni Mang Eugenio. Pero kahit magkaibigan na, hindi raw talaga nagbanggit ang matanda ukol sa pagkatao nito, kung ano ang sikreto, paano nagagawang makalipad at kung bakit siya naging aswang. Bilang respeto, hindi na lang din nagtatanong ang tiyuhin ko sa kanya kahit na nakita na mismo ng dalawang mata ang kakaibang pangyayari sa matanda na naganap sa mismong kubo ni Tio. Kaya sa huli, naging magkaibigan silang dalawa. Ang mundo nga naman, puno ng hiwaga at kababalaghan. May mga pangyayaring mahirap intindihin at paniwalaan, ngunit talaga namang tunay na nangyayari at umiiral. At yun lamang po ang aking kwento, Sir Alex. Hanggang sa muli, Akaliyon ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.